Thank you. Mga lalaki, direta kamuging papungko sa una, kay kinanglan ko back up, wala sa may magtulog sa inyo. Amen? Raise your Bible, raise your Bible. Amen. Praise the Lord. Let's all stand up, please. Let's welcome our speaker tonight, Pastor Hilo Rena. Give us the word of God. Amen, amen. All right, let us all turn our Bibles in the book of Ecclesiastes. Ecclesiastes chapter 9. It's good to see you tonight. At yung mga wala kagabi, salamat na nakarating kayo ngayong gabi. At napansin ko, kukunti na lang ang babae rito sa baba kasi nasa taas na lahat. You see? Kaya medyo sabi ng iba, tumahimik yung baba. Kasi yung mga babae nasa taas na. Pero sabi ng iba, sabi ng mga ibang pastor, sa langit daw ay wala ng babae. Kasi sabi ng Biblia sa Book of Revelations, there was silence in heaven. Pero ang paniwala ko naman, may mga babae rin doon, mga kapatid. May mga babae. Pero may silence pa rin kasi pinatahimik ng mga babae yung lalaki. Okay? Mas possible yun eh. Di ba? Mas imposible na walang lalaki sa langit. Now, kaya lang tahimik, hindi sapagat walang babae. May mga babae pa rin, pero pinatahimik yung mga lalaki. Parang sa bahay ninyo. Okay? Revelation, Ecclesiastes chapter 9, in verse number 11. And then we will turn again to another passage in the Bible, in the book of Ephesians. Okay? So are you with me now? All right. Verse number 11 of the book of Ecclesiastes, I return and saw under the sun that the race is not to the swift, nor the battle to the strong, neither yet bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill, but time and chance happeneth to them all. Time and chance happeneth to them all. That's the message for tonight about time and chance. Uunawain natin ng mabuti ito bago natin tapos titignan natin sa sarili natin kung meron din tayong time and chance. Okay? Now, lahat, kaya salamat, yung ganitong klase yung pagtitipon, habang nandiyan pa kayo sa kabataan ninyo, dapat yung isipin ang sinasabi ng Biblia. Okay, mamaya explain ko ito sa inyo lahat. Okay? Let's bow our heads for prayer. Father, once again, we thank you for this great time and the great opportunity that we can learn from Thy Word. Maraming salamat. It's always good to live by your words, O God, because we understand that we as believers should not live by sight, but by faith. At makita po namin ngayong gabi na ang bawat sa amin ay meron po kaming gabay ng inyong salita. Na sa pamagitan po nito, ito ang magdadala po sa amin sa aming destination, O God. Thank you for this great time, O God, that we can listen to your word, your people can hear it, especially this audience, O God, the young people. If there's anybody here who is unsaved, please save them. And if there's anybody who is not yet baptized, let them get baptized tonight, O God. And bless this conference, and thank you for the wisdom that you've given to Pastor Arnel to initiate this kind of conference. Thank you for his love. Thank you for his heart for the young people. Please, once again, use me. I beg you in Jesus' name. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. Now, follow me carefully as I lay down the foundation of this message. Again,
I don't want you to miss the context to understand the content. Okay? It's hard to understand the content without understanding the context. Okay, is everybody ready? Alright, lahat nakatingin dito mga kapatid. Napakaganda na ang binasa natin ay prinsipyo ni Solomon na naging hari ng Israel na kinikilalang hindi lang basta hari, but Solomon is known as the wisest man that ever lived the earth. And not only because he is the wisest, he was considered as the richest man that ever lived the earth. So, maliwanag mga kapatid, na yung kanyang ability at yung kanyang principles ay ginawang available sa atin. It is something? Alright, Father, be careful. Everybody, lahat tayo dito nakatingin, pipilitin ko na ang mensaheng ito ay maunawaan ng bawat isa, no? Maging sa pinakambata na nandito ngayon. Pila na edad ni mo? Ikaw. Yeah, ikaw na. Yeah. 100, ilan? Pila? 1-3. Okay, 13. So, siguro siya ang pinakambata rito, ano? 13. So imagine that at the age of 13 ay maririnig mo na at matutunan mo na at ginawa na available sa iyo ang prinsipyo ng isang sikat na tao. You understand that? Say, napakaganda. Hindi biro yung umattend na ganito. Hindi kayo naglalaro pagpunta nyo rito. This is not just for the fellowship, but this is for your education. Tandaan nyo, every time you come, bear in your mind, put this in your mind, that you are getting information. And this is not just an ordinary information, because this is an information that will lead you to transformation. And the good thing about this is your life will be transformed by the Word of God. You see, by changing what is in your mind. You see, the world, yung mundo, kapatid, mga kabataan, yung mundo ay naglagay na ng something in your mind. Araw-araw, kapag ka nakatingin kayo rito, ang mundo ay naglalagay sa inyo ng prinsipyo. You see, now do you understand? I hope the pastors will agree with me tonight that we pastors are having a hard time changing your minds because the world is molding you into the system of the world. You see, kaya minsan uutusan kayo ng nanay ninyo, mahirap sumunod. Di-encourage kayo ng mga pastors sa mag-involve sa church, nahihirapan kayo mag-involve. You know what? Because you have something in your mind. You see, ang pinakamabilis, kapatid, na paraan at unang dapat mangyari para mag-involve kayo sa church is that magkaroon kayo ng transformation, ma-renew ang inyong mind. That is exactly what the Apostle Paul was saying in the book of Romans chapter 12. Be ye what? Transformed by what? The renewing of your mind. You see, so when your mind is renewed, you have no problem with serving the Lord. Kasi nabago na-transform na kayo. So you have to allow the Word of God to transform you. You see, tanggalin natin yung nandiyan. Now, you see in this context, mga kapatid, sabi ko sa inyo, si Solomon, okay? Now, if you're studying the Bible, to understand the Bible, you should always understand the author of the Bible. The author of the book. Sino yung author dito? Si Solomon. Just imagine that king. You see, now may mga dumaan tayo mga presidente, no, na minsan nagbibigay sila ng mga quotations or something like that, mga kasabihan.
Pero just imagine si Solomon, kapatid dito, meron siyang Book of Ecclesiastes, meron pa siyang Song of Solomon. Diba? Imagine yung mga sulat niya na yan, na in-avail sa atin, ginawang available sa atin, para makuha natin ang mind ni Solomon. You see, now, maaaring sa isang banda, hinahangaan niyo si Solomon, sapagkat si Solomon ay may 700 wives and 300 concubines. Back in those days na parang hindi, sa Diyos hindi approve, pero pinapahintulutan ng bayan na pagka yung katulong, yung ginawa mong servant doon sa pamamahay mo, ay pwede mong maging concubine. Hindi gaanong pinapansin po yan ng bayan noong araw. Pero sa harapan ng Diyos, still sin. You see? Now, kung hinahangaan nyo mga kapatid na si Solomon nagkaroon ng 700 wives and 300 concubines, para kay Solomon, hindi maganda yon. Because here is a statement, akala nyo pogi si Solomon, akala nyo si Solomon nag-enjoy sa kanyang kabataan sa babae. No, you better listen to his word. I found more bitter than death. Sino? The woman. You're right. Palagay ko, Pastor, natuto ka na. See that? Hindi na-enjoy yan ni Solomon, Pastor. Yeah. Kaya maganda yung prinsipyo na makikinig tayo sa ganito. Tapos sasabihin, ngayon ang binasa natin ngayon, kapatid, galing din kay Solomon na marami siyang naranasan sa buhay na ito. By the way, kung kayo'y nagmamalaki sa karanasan nyo sa ibabaw ng lupang ito, makinig kayo kay Solomon. Wala pa tayong naranasan na hindi naranasan ni Solomon. In other words, wala kang pwedeng ipagmalaki kay Solomon. Kaya kung wala kang pwedeng ipagmalaki kay Solomon, makinig ka na kay Solomon. Are you willing to listen? Are you willing to learn? Listen, I remember the Queen of Sheba, okay? Nahangang-hanga kay Solomon na siya ang naghakot ng ginto na dinala dito sa Pilipinas. Ayon sabi ng mga ibang mga pastor, kaya ang pastor, nag-quit sa pagka-pastor, hinahanap yung ginto ni Queen of Sheba. But anyways, so hangang-hanga siya. Alam mo, sabi ni Queen of Sheba, believe na believe siya. Sabi niya, napakapalad, makinig na mabuti, napakapalad ng mga lalaki na nakapaligid kay Solomon. Bakit? Sapagkat sila ay makakakuha ng influence ni Solomon. Nakakapakinig sila ng prinsipyo ni Solomon. Wala na si Solomon. Hindi na kami nagkita ni Solomon. Grabe naman kayo. Hindi ko na rin na-meet siya personal, pero I still have his words right here. I can still learn from him. You see that? Gaano kaganda. Kaya kayo, sabi ko kayo mga bata, 13 years old, imagine, mababasa mo to, makikita mo dito, don't take it lightly. Don't take it lightly. So you see, wala kang karanasan na hindi naranasan ni Solomon, pero napakaraming karanasan si Solomon na hindi mo naranasan. Ngayon, ang sabi ni Solomon, lahat ng mga pinagmamalaki ng tao ngayon are all vanity of vanity, vanities of vanity. Vanity of vanities. You see, lahat ng mga bagay na yan, kapatid, walang kwenta kay Solomon. It's all in vain. And now, Solomon in this chapter, gusto niya tayong turuan sa mga bagay nito na minsan, kapatid, tumitingin na lamang tayo sa mga taong umaasenso. You see, the good thing about this, Pastor, si Solomon ay umasenso. Na kung titignan naman tao, kung tayo mga Pilipino titingin kay Solomon, alam mo sinasabi natin, mabuti ka pa. Mabuti ka pa, pinagpala ka. Mabuti ka pa, swinerte ka. Hindi po tayo naniniwala sa swerte, mga kapatid. Bagamat meron talagang minamalas. Pero, listen, pero kay Solomon, mayroon siyang magandang paliwanag. Look, ano yung mga hinahangaan natin, mga kapatid? Sinulat ito ni Solomon. Think about ng mga personalities dito. Ano sabi ni Solomon? Tingnan niyo muna.
Ang una, sabi diyan ni Solomon, yung swift, yung mabilis. Okay? And then, ang sabi niya yung strong, yung malakas. And then, ang sabi niya, yung may pinag-aralan, wise. May pinag-aralan. You see, ito yung mga personalities nito, kasi ito yung mga personalities na sinasabi natin na parang sila lang ang may kakayanan, ang sabi ni Solomon, yumaman. Okay? And then, siya rin yung may kakayanan lamang na mag-unawa, you know? May pangmalawak na pangunawa. You see? And then, sila lamang yung may karapatan na parang sila lamang yung may mga alam na napakaraming alam. Sino yon? Sabi niya, yung mabilis, yung malakas, at may pinag-aralan. Yan ang interpretasyon ng maraming tao na parang tinitignan natin na sila lamang ang may karapatan at may kakayanan na umasenso. Na ang tingin natin kapag ikaw mahirap, it is because you are not swift. It is because you are not strong. Kaya ang gawain ng iba, sasabihin nila, diyan lang ako sa probinsya, pang-probinsya lang ako. Bakit? Wala kasi akong pinag-aralan. Kapatid, nasa harap natin ngayon ang isang pastor na may gawain ganito kalaki na hindi nakatapos ng high school. You see, but he was honored na merong mataas na pinag-aralan ng isang college. Not because nag-quiz siya. Mabuti lang, hindi ka pinag-quiz. Hindi sapagkat siya ay nag-bar exam na katulad ng mga lawyers ngayon. No. But consider na ang kanyang accomplishment ay accomplishment ng isang merong pinakamataas na pinag-aralan. Come on, talk back to me if you can. Di ba? See that? Why is that? Because pinatutunayan dito, mga kapatid, ang ini-emphasize ni Solomon dito is not the wise, but the source of education. The source, the giver of life and the source of education. Yan ang pinapatunayan na niya rito, mga kapatid. Inuulit ko, katulad ng iba sa atin dito, maaaring ngayong gabi, nakaupo kayo sa kupuan dyan, kasama kayo ng inyong mga pastor, ang feeling ninyo ay kayo hindi importante at kayo ay inferior sa iba. That's always the case. Yung high school ay inferior sa college, at yung college ay inferior sa degree holder. Yung pastor na maliit ang gawain ay inferior siya sa may malaking gawain. Yung isang tao na may coaching Toyota, inferior siya sa merong Ford na malaki. You see, ganun lagi ang katayuan natin bilang isang tao. But sa Biblia, kapatid, thank God we have the Bible. Thank God that we have an example here. We have Solomon here na nagsasabi, huwag kang makinig sa ganun. Huwag kang makinig sa ganun because that's the principle of life. That's the principle of human being. But that is not God's. Hindi yan galing sa Diyos. Now, here is the advice of Solomon. Sinasabi ni Solomon na lahat ng iniisip natin ay hindi yan totoo. Hindi ka mahirap sapagkat ikaw ay walang pinag-aralan. Hindi ka mahirap sapagkat hindi ka strong. Or, wag mo sabihin na ikay mahirap sapagkat wala kang pinag-aralan. Huwag mong sabihin na ikaw ay mahirap sapagkat hindi ka strong. Huwag mong sabihin na ikaw ay mahirap sapagkat hindi ka mabilis, hindi ka mahusay. Pero, ito ang conclusion ni Solomon. You just miss these two words right here. What is that? Time and chance. Here's the answer. You see, sabi ni Solomon, when I return and sow under the sun. Okay? This is where we are. Under the sun. That the race is not to the swift. The battle, nor battle
to the strong, neither bread to the wise, nor yet riches to men of understanding, nor yet favor to men of skill. But, you see the word but sa English, pag nakita nyo yung but, iba yan sa and. Pero both are connecting words. Okay? Yung and, karagdagan. Yung but, nagbabawas. Kaya pag narinig nyo itong salitang but dito, tinatanggal niya yung naunang statement or pinapawalang bisa niya yung naunang statement. Kaya ang sabi ni Solomon dito, pagkatapos doon sa prinsipyo ng lahat ng mga tao na kaya ka ganyan kasi ganito ka, ganyan, kaya ka mahirap kasi wala kang pinag-aralan, kaya ka hindi pwede sa battle, kaya hindi mo, kasi hindi ka strong. No, sabi ni Solomon, hindi ganyan. But, time and chance happeneth to them all. Now, particularly, sino yung them? Yan yung binanggit dito na swift. Yan yung binanggit ditong strong. Yan yung binanggit ditong wise. The reason why Solomon was simply saying, the reason why they run in a race not because they're swift, but because they have given time and chance. The reason why they are in the battle, hindi sapagkat sila ay strong, kundi nabigyan sila ng time and chance. Ang dahilan, sapagkat sila, mga kapatid, ay pinagpala, meron silang bread, hindi sapagkat sila ay wise, kundi nabigyan sila ng time and chance. You see, lahat ng mga yan, ang mga taong nandito na sinasabi ng Biblia, na sila ay swift, sila ay strong, sila ay wise, walang kwenta ang lahat ng yan kung hindi sila nabigyan ng time and chance. You see, and the good thing here, brethren, is this: God is the one that is offering the time and chance. At ang isa pa, hindi lamang po ang Diyos ang nagbibigay, kundi ibinibigay ito sa lahat. Alright? Ibinibigay ito sa lahat. Kapatid, hanggang ngayon, hindi pa rin ito tumitigil at tinigil ng Panginoon na ibigay sa lahat. Ibinigay ito doon sa mga taong nag-umasenso sa Old Testament. Ibinigay ito sa mga taong umasenso doon sa New Testament. Ibinigay ito sa mga taong nandito ngayong gabi. You remember Joseph? Saan nanggaling si Joseph? Sa balon. Mula sa balon, saan pumunta si Joseph? Sa prison. Pagkagaling niya sa prison, saan siya pumunta? Palasyo. Palasyo. Bakit? Hindi, kapatid, nagtagal siya sa balon, hindi siya nagtagal sa prison, kundi nagkaroon siya ng chance na makaroon, na mapunta sa palasyo. Now listen, pag narinig nyo yung salitang chance, hindi po ito tsamba. Hindi po ito random. Kundi, the word chance here is referring to the opportunity. And time is about the season. About the season. You want to understand about the season? You read the book of Ecclesiastes chapter 3. Lahat nandoon. Let's start. Okay? Para po maging maliwanag, mga kapatid. I want you to understand the Bible, okay? Now, here's what the Bible says. Are you ready? Ecclesiastes chapter 3 verse number 1. To every what? Thing, there is a what? Season. And a time to every what? Purpose under the heaven. Okay? To everything there is a season. All right? And a time to every purpose. Kapatid, naunawaan nyo na walang time na dumadaan na walang purpose.
Young people, unawain nating mabuti para matanggal kayo doon sa sinasabi ninyong swerte. Sabi ng isang babae, mabuti ka pa nakaswerte ka sa napangasawa mo. Kaya asensado buhay mo. Swerte. Tapos, bakit ikaw? Malas. Maliban sa pangit na yung asawa ko, wala pang trabaho. So you understand what I'm saying? Tanggalin niyo yan, kapatid. Kasi eto ngayon, pinapaliwanag yung isang tao na pinagpala ng Diyos. Now, by the way, Solomon was recorded as the wisest man that ever lived on the earth. But you listen to me now. Hindi niya inacquire ang kanyang education sa secular. I don't know about you. If you know your Bible, alam ninyo na ang kanyang wisdom ay nanggaling sa Diyos. Nung ginawa siyang king, sabi niya, hindi ko kaya ito. Kaya bigyan mo ako, Panginoon, ng wisdom. So, nanggaling sa Diyos ang kanyang wisdom. Kaya yun ang tinutukoy dito. Okay? Siya ang nagbibigay ng wisdom. Siya ang nag-i-extend ng buhay ng tao. Siya ang nagbibigay ng panahon. Listen to what the Bible says. To everything, bawat bagay, there is a season. It's about the time. And a time to every purpose. Walang dumadaan na panahon sa atin na walang purpose. Now, do you understand, mga kapatid? Here's the thing. Na sinasabi nating malas at sinasabi niyong hindi kayo umaasenso at ang blame ninyo ay hindi kayo swinerte. Ang totoo po niyan, mga kapatid, is this. Maraming kabataan ngayon ang nabubuhay na walang purpose. Wala siyang iniisip na purpose. Because right now, young people, whether you admit it or not, you are more on being emotional rather than spiritual. Your desire is based on your feelings and not on your purpose. Mas marami kayong desire na bunga ng inyong feelings rather than purpose. Dapat ang inyong desire ay nakakonect sa purpose at hindi nakakonect sa feelings. Most of the time, ang desire ng young people ngayon ay nandoon sa kanyang feelings. Alright, let me tell you something. Maraming nakakapag-asawa sa panahon na hindi pa kayo mag-aasawa. Bakit? Nag-desire kayo based, kinonect ninyo yung desire ninyo sa feelings ninyo. Pero kung kinonect nyo sa purpose ninyo, I promise you, makakapag-establish kayo ng isang godly family. Now, here's the thing, okay? Let's go. Sabi ng Biblia dito, mga kapatid, okay? Time and chance are happening to them all. Okay? Now, maliwanag na sa atin na yung time, panahon, season, and chance is the opportunity. Okay? Now, kung yung time, listen, kung yung time ay laging may purpose, you've got to take advantage of the time. No wonder why in the book of Ephesians, the Apostle Paul said, all right, if you have your Bible, so kung medyo nahihirapan kayo maghanap ng Ephesians, alam ko ngayon lang kayo nagbubuklat, hindi kayo sanay, and just look up to the screen, okay? In Ephesians chapter 5, look at verse number 15. Here's what the Bible says. See them that you what? Walk. Walk was referring to your daily life. Circumspectly is purposely. Okay? Are you with me? Listen, unawain niyo mabuti, mga kapatid. I'm trying to give you something here. Huwag kayong matutulog. Huwag kayong matutulog. Alright? Now, see then that when you live every day,
Every day that you live, live it purposely. May purpose ka. Listen, alam niyo ang mga taong walang purpose na nabubuhay sa maghapon, nakaupo lamang yung mga kapatid at hawak ang kanyang cellphone, scroll lang na scroll. You think may mga napapanood kayo at meron kayong natutunan, at the end of 1 hour, you will end empty. Wala rin. Ganun ka pa rin. You see? But listen, ano yung purpose mo? Bakit inisip mo ba na ang panahon na ito, ang oras na ito ay may purpose? May nangyayari. You see? Now, sabi ni Paul, diretsuhin natin, tuloy-tuloy natin mga kapatid. See then that you walk circumspectly, not as what? According to the context, yung fools doon kapatid, ay hindi po yan mga kapatid katulad ng mga may problema sa pag-iisip. Hindi po ganyan. Ang fools na tinutukoy dyan is a waster of time and a passive for opportunity. Nagsasayang ng oras at hindi niya pinapansin yung opportunity. Alright? Yan ang fools. But ang sabi niya, as wise. Now, para makuha natin yung context, ituloy natin. Ano sabi ng Biblia? Verse number 16. Redeeming the what? The time. That's being wise. Redeeming the time because the what? Alright. Here's the thing. Everybody look at this way. If you are wise, okay, sana nakikita mo that the days are evil and the evil days are coming. Coming on your way. Papunta sa iyo ang evil days. Di ba? Papunta sa iyo. If you are wise, i-consider mo na yan. Now, kapag ka ikaw ay wise at kinonsider mo na ang evil days ay parating. Okay. Tagalogin natin. Yung masama, ngayon maaaring okay ka ngayon. Maaaring may magulang ka ngayon. Pababawin natin. May magulang ka ngayon na nagbibigay sa iyo ng baon sa school, may pera, bumibili ng damit. Makinig, everybody. Everybody look at this way. Bumibili ng damit, pagbukas mo sa refrigerator, meron kang Coke, meron kang pagkain, meron kang lahat na nandun sa kailangan mo. Boy, ang tawag dyan kapatid, hindi evil days, bountiful days, blessed days. Okay? But listen to me now, if you are wise, iisipin mo, sino nag-provide nito? Nanay ko na galing sa Panginoon. Eh kung mawala yung nanay at tatay ko, evil days are coming. Now, if evil days are coming, tandaan niyo mabuti, napakasimple ito. Sino ang nag-provide sa aking mga magulang? Sino ang nagbigay ng pera sa aking mga magulang para magkaroon ako ng damit, magkaroon ako ng sapatos, magkaroon ako ng makeup, magkaroon ako ng shampoo, magkaroon ako ng conditioner, magkaroon ako ng lipstick, magkaroon ako ng sapatos, magkaroon ako ng pagkain, magkaroon ako ng tirahan, makapag-aral ako sa school, makaporma ako sa eskwelahan. Sino ang nag-provide? Nanay ko. Pero sino ang nagbigay niyan sa magulang ko? Hold your shout. Listen, most of you are connected to your parents, but you are not connected to the God of your parents. And that is exactly the reason why you are here. Every time you come to church, we are introducing to you the person na pinagkukunan ng pagpapala ng inyong mga magulang. Here's Solomon. Again, see Solomon. One of my favorite passages in the book of Ecclesiastes, chapter 12, verse number 1. Remember now thy
Creator in the days of the youth. Come on. Look up to the screen. While what? Wow! While the evil days, what? Okay. Sino ang alalahanin nyo? Sino ang pupuntahan nyo? Sino ang kukonsultahin nyo? Kanino kayo magkukonek while the evil days come not? Or before the evil days? You don't understand. Kapatid, I'm 64 years old now. This year. Sabi ko na sa inyo eh. Kala nyo, 28 lang ako ha. Thank you girls, thank you. But listen to me, dati rin ako may magulang na katulad ninyo. Pero, I'm blessed with my father and mother, pero hindi ho inabot ng 100 years. Okay? Wake up, wake up. Pagka medyo inaantok kayo, sampal-sampalin nyo ang sarili nyo. Pagka inaantok ang katabi nyo, sampalin nyo rin. Okay? Now listen. Here's the thing. Everyone look at this way. Noong nabubuhay pa ang nanay ko at tatay ko, kahit hindi ako magtrabaho, kakain ako. Kahit hindi ako magtrabaho, may sapatos ako. Kahit hindi ako magtrabaho, may damit ako. Kahit hindi ako magtrabaho, may bahay akong uuwian at may bed ako na matutulugan. Pero nawala na ang magulang ko, hindi ko na alam kung saan ko kukunin ang kape. Hindi ko na alam kung saan ko kukunin yung dati kong ini-enjoy. And that, ladies and gentlemen, tonight, that is my evil days. You've got to remember that evil days are not accepted. Napakahirap tanggapin. Kaya nga ang daming mga kabataan ngayon na namuhay sa kasaganaan na hindi nila matanggap na ngayon ay wala na sila sa sitwasyon na gano'n. At para lamang maranasan nila uli iyon, nagko-compromise na sila. They've gone to compromising, but that's not the answer. That's why Solomon's advice right here, we have just read in the context, our context is in chapter 9. But the word remember, the admonition of Solomon, of King Solomon, is to remember now thy Creator, the days of thy youth, is in chapter 12. He is now concluding his life. He is now giving us his conclusion, advice, yung counsel niya in conclusion. Remember now thy Creator in the days of thy youth. Why is that? In the days of thy youth, listen to me now, si Solomon, tinutukoy niya na in the days of thy youth, that's the time and chance na binigay sa iyo ng Panginoon. Because God knows that evil days are coming. At kung nag-relax ka sa panahon ng iyong kasaganaan, maghihirap ka sa panahon ng kasamaang araw. Kaya ang sabi ni Solomon, if you want a fair life, if you want to enjoy even during the evil days, remember now thy Creator. Don't be satisfied only by connecting yourself to your parents, but you're not connected to the God of your parents. Let us now hear the conclusion of the whole matter. Solomon said, fear, shout out, fear, and what? Keep His commandments. For this is the whole duty of man.
For God will bring everything into judgment. With every secret thing, whether it be good or evil. Hindi mo magugustuhan ng evil days. Ano ang sandata natin pagdating sa evil days? Diyos. Now, here's the thing. Napakasimple ang mensaheng ito na gusto kong ilagay sa inyong isipan. Nasaan kayo ngayon? Si Pastor Arnel, matagal ko itong kasama, kapatid. And alam niya yung mga karanasan namin. Nandoon yung mga lokohan, nandoon yung mga biruan, nandoon yung biruan na nauuwi sa kamatayan and nauuwi sa kalokohan, nauuwi na sa, And according to him, 8 buwan lang naman pala ang isinispend niya doon sa lugar na parehas namin pinanggalingan. But you know what? Wala siyang training na katulad ng naranasan ko sapagkat mas mahaba ang inistay ko. At siya ay hindi ganun kahaba, mga kapatid. But you know what? Minsan, you understand na yung ating accomplishment ay kiniklaim ng ibang tao. Nakakalimutan na natin na ang Diyos ang lahat ng nagbigay ng ito. Sapagkat kung talagang totoo na talagang yun ang pinakang the best, kapatid, dapat parehas ang accomplishment. Pero hindi parehas eh. So makikita nyo, sabi ko nga, look at this. Bakit narating niya ang ganitong klaseng gawain, kapatid? Sasabihin, maaaring sa mga pastor, sabihin nyo, siguro may support yan galing sa Amerika o galing Canada. Maraming beses ka na nakarinig ng ganyan, ano? Because ang akala nila, ang malalaking building at malalaking pera ay nagagaling sa ibang bansa. Nakalimutan nila na nagagaling sa Diyos. And here's the good thing about it. Just go to the Bible. He took advantage of the time and the chance. Kapatid, listen now. Most of you young people and most of the young people today, like I said a while ago, you're just wasting the time. Kung ang time na yan ay merong purpose, imagine kung ano ang nawi-waste ninyo. You're not just wasting 1 hour, you're not just wasting 2 hours, 4 hours, or 8 hours. You are wasting a purpose. That's the worst of all. And that purpose, kapatid, was designed or is designed for you from God. Dinisign niya ng Diyos sa buhay mo. Dinisign niya, and just imagine, magiging passive ka, mas pipiliin mo pa ang makipagkaibigan, maglakwat siya, pumunta kung saan, mas pipiliin mo pa kaysa gamitin mo yung time at take advantage mo yung time na yun na mayroong purpose. And then sasabihin natin, sayang. Sana pala ngayon. Kung hindi ako tumigil, asinsado na rin ako. Kung hindi ako tumigil, ganito na rin sana ako. Sayang. Kapatid, if you can just look back doon sa wasted years mo, you will believe me tonight na lahat ay binigyan ng pagkakataon ng Diyos. Sabi mo, ay wala kasi akong magulang na katulad mo. Wala ka rin magulang na katulad nyo, sinasabi nyo. Wala kasi akong kapatid na ganyan. Wala rin akong kapatid na ganyan. Wala rin kamag-anak na, wala rin tumulong, wala rin. Listen, hindi mo kailangan ng personality. The only person that you need is God in your life. Because He's the one that is giving you the time and chance. Pag sa tao ang inintay mo, hindi ka bibigyan ng pagkakataon ng tao. Sapagkat ang tao, maging mga pastor, ay naiinggit sa pag-asenso ng kapwa niya, pastor.
Pero tumingin tayo mga pastor sa Diyos at sabihin natin sarili natin, by God's grace, I can do it. Just like the Apostle Paul, I can do all things through Christ that strengthened me. Nakakalimutan na natin yon. Nakakalimutan natin. Tumingin ka sa tao, sana yung time and chance, hindi ka bibigyan ng pagkakataon. Kaiingitan ka. Lalong-lalo na pag nalaman ng kapwa mo tao na may kakayanan ka. Hindi ka bibigyan ng time and chance. But you listen to me, ano man ang binigay sa akin ngayon ng Panginoon, I got it not because of my ability, but I took advantage of the time and chance that God has given me. Kaya nagkaganyan si Pastor Arnel, hindi sa kanyang sariling abilidad, kundi ginamit niya yung time and chance. Na yung time ay merong purpose. And just imagine, just give me 1 hour. Hey, give me 1 hour. Give me 1 hour, not a day. 1 hour with a purpose. I promise you, something's gonna happen. Isang oras lang na mayroong purpose. Hindi dalawa, hindi isang araw, hindi isang taon, isang oras lang na may purpose. Sinasabi ko ito lagi, pagising mo sa umaga, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? You're just grabbing your phone para ka nagmamadali, na para ka nag-grab ng oxygen para ilagay mo at taghihingalo ka na. No. Tandaan mo, dapat pagising mo, oh God, thank you. You listen to me. Hindi ako natutuwa sapagkat binigyan ako ng Diyos ng isang araw at bagong buhay. Natutuwa ako sapagkat yung araw na yun ay merong purpose. You listen to me. You listen to me. Put this in your mind. If you can win your morning, you can win your day. Wag mong pahintulutan na ang umaga mo ay masayang. Tandaan mo, binigyan ka ng Diyos ng araw na yan. Hindi sapagat para sabi mo, ay salamat, binigyan ako ng Diyos ng buhay. Hindi, binigyan ka ng Diyos ng araw na may purpose, kaya i-accomplish mo ang purpose mo sa araw na yan. Anong ginagawa natin? Reklamo tayo ng reklamo. Mayroon tayong mga tinatawag na paawa effect. Kapatid, matagal na tayong kinaawaan ng Diyos. Pero hindi natin pinapansin ang awa ng Diyos. It's always by the grace and mercy of God, but we just ignore it. Girls, if you'll go home tonight, or pupunta kayo kung saan kayo, and you will bow, just kneel down and talk to God and say, oh God, yeah, I'm not gonna waste my time. Because I've realized that in my time, look at the Bible, redeeming the time. You know what redeem means? Buy back. Because time is very important. Buy it back. Buy it back. Kuhanin mo, wag mong palampasin, wag mong sayangin. Because the days are evil. Ang isang oras, kapatid, wag mong sayangin na mag-fill up ng isang oras na yan ay ang mundo. Don't be a fool. Don't be a fool. Being a fool in this context is a waster of time. You allow the world to fill up your time. Hey, young people, makinig na mabuti, lalong-lalo kayo mga lalaki. Do not, if God has given you the time, are you ready? If God has given you the time, don't let others to use that time. Yan ang problema. Binigyan ka ng Diyos
ng oras, para sa'yo yan. Gamitin mo yan, pero anong ginagawa mo? Pinagagamit mo sa operator ng cellphone. Pinagagamit mo sa iba, sa mga kaibigan mo. Bakit? Let me ask you a question. Who is the director of your time? Who is operating your time? Who is managing your time? Who's telling you to use your time, this way? Hindi ba? Young people, ang pagka kayo'y sumusunod sa mga barkada nyo na walang Diyos, ibinigay ninyo at pinahintulutan nyo yung barkada ninyo na walang Diyos na gamitin yung oras na ibinigay sa iyo ng Diyos. I don't know. Alam niyo kung bakit pinapakilala namin sa inyo rito ang Diyos? Imagine niyo kung sino nagbigay ng oras. Kung halimbawa pupunta rito si Presidente at sasabihin sa iyo, Boy, halika. Bibigyan kita ng 10,000. Gamitin mo ito. Ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Sasabihin ko sa iyo, very careful ka, ililista mo pa kung saan mo ginamit. Ililista mo pa. Napaka-careful mo. But just imagine, if you know God, that He is the creator of the universe. Siya ang nag-arrange nung nilikha niya ang langit at lupa. And ang sabi ng Biblia, the earth is void and without form. But the Spirit of God moved upon the face of the earth. Nagkaroon ng itsura ang mundo. Kaya rin nagkaroon tayo ng itsura dahil lang sa Diyos. The same God who created the heaven and the earth at nag-ayos sa mundo ang nag-aayos ng buhay mo at buhay ko. Siya rin ang nagbibigay ng panahon sa iyo, ng time na gagamitin mo, na doon sa oras na yon, even one time, merong purpose. 1 hour. Even 1 hour, merong purpose. Creator ng universe. Wag niyong laruin ito. Wag niyong gawing pantasya ito. He is a person. Totoong may Diyos. Totoong buhay ang Diyos. Kapatid, ito lagi kong sinasabihan, huwag kang titigil sa iyong pananampalataya hanggat hindi mo nararamdaman na totoo ang Diyos at totoong may Diyos. Huwag kang maging parang baby lamang nagsasabing, where is God? There. No. Totoo ang Diyos. Para malaman natin na merong totoong Diyos, ipinapapintulutan ng Ama na ibaba ang kanyang bugtong na anak na dumaan sa 42 generation para makisalamuha sa tao. Yan ang persona na Jesucristo na iyong tagapagligtas at aking tagapagligtas na ating Panginoon ngayon. Ngayon, kung mapapatunayan mo na Diyos si Kristo, totoong may Diyos sa langit. Tapos ngayon magre-relax tayo na parang walang Diyos. Pero naniniwala ka sa Diyos. Pero pagka tayo namuhay parang walang Diyos. Yan ang kailangan sinasabi ni Paul kung bakit gano'n na lamang kagrabing design ni Paul na he is willing to sacrifice everything just to know Him. Brethren, tonight, He is the giver of time. He is giving you the opportunity to make use of your time. Use it. Ngayong gabi, eto na ngayon, final. Ano sa palagay mo itong panahon na ito? Hindi aksidente ito. Bagamat taon-taon nyo ito, Pastor, ginagawa,
dito sa lugar ninyo at nag-i-invite kayo ng ganito karaming mga kabataan, huwag naman sanang dumating sa punto ng buhay nyo na parang pupunta na lamang kayo rito religiously and not purposely. Ilan sa atin ngayon ang nag-iisip, at bago kayo pumunta rito, a-attend ako sa Independent Bible, Independent Baptist Youth Camp, Youth Conference, for a purpose. Because I know that God has something for me. I know that God has something for me. Ngayon, nandito ka na. Nakaupo ka ngayon dito. This is your time and chance. Oh, maaaring sabihin niyo, Pastor, hindi niyo naiintindihan. Nasira na ang buhay ko. Nag-backslide ako. At matindi na nangyari sa ako. Well, do you understand that you're still here? And the fact that you are still here, you still have the time and the chance to make up your life. That's the reason why God allowed you to come. That's the reason why God allowed you to listen and to hear this message tonight. Because God loves you and He wants you to make use of His time and chance. Take advantage of it. I said, take advantage of it. Don't be a fool tonight. I hope I'm not preaching to the fools tonight. I'm not preaching to the waster of time tonight. Young people, kaya sabi ko sa inyo, kayo 13 years old, magpasalamat kayo sa pastor ninyo, magpasalamat kayo sa magulang ninyo, na sa edad nyo yan, makikilala nyo na ang Diyos, maririnig nyo ang advice ng isang hari. Huwag nyo sayangin. You still have time. You still have time to make up your life. Girls, I don't care about your past. It's already past. Don't you allow your past to define your future. Let me say this one more time. Don't you allow your past to define your future. If you can connect yourself, your desire to your purpose, something's gonna happen. There's still hope. Sabihin mo na ngayon, all right, here I am. Here I am. My past is over. And this is my time. And I'm not gonna give my time to the devil again. I will never allow the world, the devil, my friends, to use my time. This is my time. Binigay sa akin ito ng Diyos, gagamitin ko ito. Sasabihin ko sa akin mga barkada, may time ako ngayon, may chance ako, hindi ko napapagamit sa iyo, hindi ko napapagamit sa iyo. Binigay ito sa akin ng Diyos, even 1 hour has a purpose. And I'm gonna use it. Time and chance. Don't waste it. Young men, wag na munang forma-forma. Wag mong ipakita sa pastor mo na mas magaling ka sa pastor mo. Makinig ka sa pastor mo. That's not the purpose of God. Make use of, if God called you to be an assistant to your preacher, to your pastor, so be it. Sabihin mo, yes, I'll grab the time. I'll take advantage of the time. Hindi ko nasasayangin. Marami, ilang taong ka na ngayon? Bata. Yung iba sa inyo ngayon, 30 anyos na. Wala pa kayong desire na mag-asawa. Bakit? Ang desire ninyo nakakonect sa feeling ninyo na mag-i-enjoy muna sa sanglibutan. Pakapi-kapi sa Starbucks, pa-standby sa mga kanto, sa mga mall,
Mga liwa-liwaliw, you know? Kaya kahit may sweldo kayong 1,000 a day sa call center, hindi pa rin kayo makapagbigay sa church because you don't know your purpose, the purpose of your time. God has already given you the time and the chance to be profitable to God's ministry, but still, hindi kayo napapakinabangan sa ministry. Bakit? Lahat tayo, kapatid. Huwag mong sasabihin na, mabuti pa si nakikita ni pastor, kaya lagi na lamang siyang umaalalay kay pastor. Makinig kayo mga inggitero-inggitera. Huwag niyong pahintulutan na yung inggit ang gumamit ng panahon ninyo. Huwag niyong pahintulutan na yung inyong bitterness ang kumain at mag-consume ng time ninyo. Hindi ako sasama sa soul winning, ha? Bakit? Ay, nakikita ko yan. Lako! What are you doing? You are allowing your bitterness to use the time that God has given you. May chance, may opportunity naman na mawala sa iyo yung bitterness. Pero ayaw mong tanggalin. Kaya hindi mo ngayon maabot ang purpose ng Diyos sa buhay mo kasi yung time nandoon yung purpose. Ano sasabihin natin? Di muna ako magsisimba, pastor. Magpapalalamig muna ako. Kasi pag nakikita ko yan, ako, sus, Ginoo. You know what? Girls, get away from it. You have the power, use it. You are a child of the living God. You have the Holy Spirit in you. You have the pastor. You have the book. You have the Holy Spirit. You have the church. It's enough to drive your bitterness, your anger, your everything, the evil things in your life. You all have the reason. Lahat ng rason para ma-consume ang time mo, pwede mo nang tanggalin. Bakit? Sabi ng Biblia, resist the devil and he will flee from you. Remember, the devil is a liar. There was one time na na-confront ng Panginoon yung possessed. Nung na-confront ng Panginoon yung possessed, ang address sa kanya ng Panginoon ay singular. Ano ang sagot ngayon ng possessed? Marami kami. You think hindi makikita ng Panginoon yun? At kung nakita ng Panginoon yun, bakit hindi kayo i-address na marami? Bakit singular? Kasi sinungaling ang dyablo. Ilagay ko na ito ngayon sa application. Di ba pag may kausap kayo, pag may nagsasabi sa pastor, pamilyar ka ba rito? Alam mo, pastor, ang sabi nga namin, sino yung namin? Ganun lagi mag-address ang dyablo, laging namin. Kahit nag-iisa lang siya, paparamdam niya na marami sila. Pero alam ng Panginoon, nag-iisa ka lang. But here's the thing, kapatid, huwag mong pahintulutan na ang dyablo, paikutin ang isip mo, at para lamang hindi mo magamit ang panahon at pagkakataon na binigay sa iyo ng Panginoon. Do you understand how important your time is? Because walang time na walang purpose sa buhay mo. Ang bigat, pastor, sayang. Imagine a young people na naglalakad sa isang araw, young man, young lady naglalakad sa isang araw na walang purpose. Samantalang may time ka.
Nakarinig na kayo? Oy, may soul winning daw bukas. Ay, naku, wala akong time eh. Pero ilang oras ang kinukonsume mo sa pag-scroll without a purpose. So tonight, ladies and gentlemen, why don't you try to think about those wasted days and years in your life? Ano ka na kaya ngayon kung ginawa mo yung purpose na nakalakip doon sa time? Ano kaya? To everything, there is a season and time to every purpose. Huwag mo sabihin ngayong gabi na hindi ka binigyan ng pagkakataon. Meron. Hindi mo ginamit yung pagkakataon at pinagamit mo sa dyablo at sa kaibigan mo yung pagkakataon na yan. Where are you right now? Stuck. Stuck. Let me ask you a question. If you will stay to that attitude, where are you heading with that attitude? Remember, we're making decision every day. And your decision will always determine your destination. What do you think? How far you can go with the time and chance that God is giving you? How far? How far? Kapatid, makinig kayo ng mabuti. I'm done. First time. Sinasabi kong tapos na ako. Minsan mga 10 beses to. Okay. Nasaan na kaya kayo ngayon kung sinunod mo at ginamit mo yung panahon na binigay sa iyo ng Panginoon? Tanong, hanggang kailan ka ngayon, sa kalagayan mo ngayon, na hindi ka gumagawa ng decision na sundin ang kalooban ng Panginoon sa buhay mo sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pinagkatiwalang tao sa iyo? Do you understand that God has already assigned someone to guide you, to lead you? And sometimes you don't understand that He can make a decision for you. Don't waste it. Huwag mong sayangin. Huwag mong sayangin. Kabataan, you can get up. Lalabas ka at magtatapos ang camp na ito na masaya ka. Uuwi ka sa bahay na hindi ka nakatulad ng dati. Bakit? Sapagkat may ginawa kang decision. Mula ngayon. Ha! Woo! If I can just roll back yung panahon na sinayang ko, pero hindi man. Pero ngayon pwede ka magsimula. At pag nagsimula ka ngayon, sabihin mo una sa lahat, Lord, give me once again the time and the chance. And I promise, oh God, I commit that I will never allow the devil, my friends, and the world to use my time. I will use my time wisely. Kapatid, ilang young people ito ngayon? More than 700, right? 700 young people. Kung lahat tayo dito lalabas, kapatid, babalik sa ating mga destinasyon na nasa isipan natin, dala-dala ko ngayon ang time and the chance na binigay sa akin ng Panginoon. Saan man ako pumunta, gagamitin ko ito. Barkada ko, kalimutan mo na. Hindi ko na pagagamit sa iyo ang time ko. Kahit na sino pa na nagsasabing, mahal mo ko. No. Listen, I'm the driver of my life.
Ako ang nagdadrive. Ang Diyos binigay sa akin ito, then I will make use of my time. I will always redeem the time. Because I know, I do not know. Listen, walang sino man sa atin dito nakakaalam kung kailan darating ang evil days. Evil days, hindi mo katatakutan kung tama ang paggamit mo ng time and chance. Bakit? Yung time and chance, pag dumating ang evil days, kaya mong sagupain. Bakit? Everything that you do it in purpose. Hindi yan tsamba, hindi tsamba, but on purpose. So ngayon, sasabihin mo na ngayon sa mga kaibigan mo, I'm living a life of purpose. Hindi na wara-wara ang buhay ko. Hindi na tsamba-tsamba ang buhay ko. Ang buhay ko ay may purpose na. Ano man ang gawin ko, magdamit man ako, may purpose. Young people, usap kami ng mga pastor, anumang programa na gawin namin sa loob ng simbahan, may purpose. Hindi po yan gaya-gaya. May purpose yan. Kaya, pag nagdamit kayo, hindi pa forma-forma lang. Hindi pa. No. Hindi ka magdadamit ng forma. Kaya sinasabi ko mga kapatid, every time na naglalakad ako na maayos ang kasuotan ko sapagkat anak ako ng mayaman. I'm first class. I'm first class. Bakit? I'm the son of the creator of the universe. Hindi pantasya yan. Totoo, maliwanag sa akin na mayroong Diyos eh. Maliwanag sa akin ang pagiging anak ng Diyos sapagkat tinanggap ko ang Panginoon sa Kristo as many as receive Him. To them God gave the power to become the what? Sons of God. Now listen, wag mo nang sayangin ang buhay mo na anak ka ng Diyos pero namumuhay kang parang anak ng Diablo. You're wasting your time. You are not of this world. But don't live a life like you are enjoying the pleasure of the world. I can enjoy the world with the joy that comes and that the Holy Spirit brings to me. Hindi yung dinadala ng mundo sa akin, kundi yung ginabunga ng banal na Espiritu sa buhay ko. Nandun yung aking joy. Listen, young people, the world cannot offer you the joy. Because happiness of this world is based on happenings of this world. Huwag mong sasayangin ang oras mo sa paghahanap ng kasiyahan. Every time na gagawin mo ang purpose ng Diyos sa buhay mo, there's always joy. Tonight, you come to God tonight. Kneel down and make up your mind and make a decision. Lord, I commit. I will always redeem the time. I will make use of the time. The time and chance. Hindi na ako magiging passive, kundi gagamitin ko na yan. Hindi na ako maiinggit na ang buong akala ko nung araw, yung mga may pinag-aralan lang ang pwedeng umasenso. Yung mga malakas lamang ang pwedeng umasenso. Kundi, maging ako pala, hindi ko napapansin. Binibigyan din ako ng Diyos ng time and chance para umasenso. Hindi ko lang ginagamit. Remember, the God that can make you wealthy is offering you right now is the same God that is offering you that time and the chance. Kapatid, young man, young lady, stop waiting on others na magbibigay sa inyo at magpapansin sa inyo para kayo umasenso. Huwag mong hintayin. Nasa iyo na ang asenso. Remember what God advised Joshua.
Ano sabi ng Panginoon? Joshua 1:8. You know the passage? Please put it in the screen. Joshua 1:8. Okay? Para makita ng lahat. Okay? Now, titignan ko, ipapakita ko sa iyo mga kapatid, kung anong reason. Na ang bandang dulo, ang sabi ng Biblia, sa bandang dulo, for then thou shalt make thy way what? Prosperous, and then thou shalt have what? But before mangyari yan, ano ang nasa una? Book of the law. It's in your hands. Lift it up. Lift it up. It is in your hands. Right? It is in your hands. Amen. Come on, girls, do it. Come on, girls. Tanong. Is it possible for you to be prosperous and to have good success? I'm telling you in the name of God, our Creator, it is possible. It is possible. Why? Because we have it in our hands. Ang kailangan lang kapatid, nandiyan yung time, yung chance, wag natin palampasin. Because it has a purpose. Am I clear to you? Shall we all stand, please? Father, we thank you again for what thou hast done in the midst of us. Bless your people tonight. Speak to them, O God. In our invitation, during the invitation, O God, please speak to them. Kausapin niyo po sila. Ano man ang kailangan po nilang i-commit, O Diyos, please, let them make a commitment tonight. Commitment that they will never waste their time that you have given us.